Welcome to Master Kalog and don't forget to subscribe for more updates. Sa usaping ito, aalamin at tutuklasin natin kung ano ang mga nagawa ng 17 President ng ating bansa. 17 President of the Philippines. Ang kauna-unahang presidente natin ay si Emilio Aguinaldo, 1899 to 1901. At ito ang kanyang mga nagawa. Siya ang naging una at tanging pangulo ng unang republika ng Pilipinas. Nilagdaan ng kasunduan sa biyak na bato na nagpapahinto sa labanan sa pagitan ng revolusyonaryo ng Espanya at ng Pilipinas. Kilala bilang pangulo ng pamahalaang revolusyonaryo at pinamunuan niya ang Pilipinas sa digmaang Pilipino-Espanyol sa digmaang Pilipino-Amerikano. Pinakabatang pangulo sa edad na 28, may pinakamahabang buhay sa edad na 94. Siya ay si Emilio Aguinaldo. Ang second president naman ay si Manuel L. Quezon, 1935-1944. At ito ang kanyang mga nagawa. Tinaguriang siyang ama ng Republika ng Pilipinas at naging unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalang Amerikano. At siya din ay kilala bilang ama ng wikang Pilipino. Inaprubahan ang Tagalog-Pilipino bilang pambansang wika ng Pilipinas. At maging sa gayon, siya ang unang pangulo ng Senado na naging pangulo ng Pilipinas, unang pangulo na inihalal sa pamamagitan ng isang pambansang halalan. Lumikha ng pambansang konseho ng edukasyon. Pinasimulan ang pagboto ng kababaihan sa Pilipinas sa panahon ng Commonwealth. Pang third president si Jose P. Laurel, 1943-1945. Ito ang kanyang mga nagawa. Ang unang challenge floor ng National Teacher College Kalaunan ay itinatag ng Lyceum of the Philippines. At siya rin ang namuno sa Philippine Banking Corporation hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Siya ang tanging pangulo na nagsilbi sa lahat ng tatlong sangay ng pamahalaan. Ginawa niyang kuta ng Pilipino ang palasyo ng Malacanang. Tumanggi siyang mag-drop ng isang Pilipino sa militar ng Hapon. Pang fourth President of the Philippines, Sergio Osmeña, 1944-1946. At ito ang kanyang mga nagawa. Siya ang ikalawang ng Commonwealth Pangulo ng galing sa Visayas. At siya din sa panahon ng kanyang pagkapangulo, inayos niya ang Philippine National Bank at sumali ang Pilipinas sa International Monetary Fund IMF. At sumama kay US General Doug MacArthur sa Leyte noong October 20, 1944 upang simulan ang pagpapanumbalik ng kalayaan ng Pilipinas pagkatapos ng pananakop ng mga Hapones. At siya rin ang gumawa ng Bell Trade Act ay naaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Pang 5 President of the Philippines, Manuel Rojas, 1946-1948. At ito ang kanyang mga nagawa. Ang pangatlo at huling pangulo sa ilalim ng Commonwealth at ang unang pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Humawak siya ng katungkulan sa loob ng 5 at ng 1 taon sa buwan at 18 araw. At ito ang kanya pang mga nagawa. Pinasinayan bilang unang pangulo ng bagong Republika pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At sa panahon ng kanyang pagkapangulo, inayos niya ang pinsala dulot ng giyera at sinimulan ang buhay ng walang panuntunan ng dayuhan. Sa ilalim ng kanyang termino, ang Philippine Rehabilitation Act at ang Philippine Trade Act ay isinabatas ng Kongreso. Pang 6 President of the Philippines, Elpidio Quirino, 1948-1953. Si Elpidio Quirino ay nagsilbing Vice Presidente sa ilalim ni Manuel Rojas nang namatay si Rojas noong 1948, naging Pangulo si Quirino. Aktibo ang kilusang gerilya na hukbong bayan laban sa Hapon sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Sa kanyang termino, nilikha ang Social Security Commission at ang Integrity Board upang subaybayan ang graft and corruption. Ang lungsod ng Quezon ay naging kabisera ng Pilipinas noong 1948.
7th President of the Philippines, Ramon Magsaysay, 1953-1957. Ito ang kanyang mga nagawa. Siya ang ikapitong Pangulo ng Pilipinas na kilala bilang Presidente ng Masang Pilipino. Bilang Pangulo, binuksan niya ang pintuan sa mga mamamayan kung saan sila ay binigyan ng pagkakataong lumapit sa kanya ng direkta at bigyan sila ng higit na kalayaan upang ipahayag ang kanilang pagdurusa. Magpahanggang ngayon, ang kanyang pamumuno at kabutihan ay mga katangiang hinahanap ng mga Pilipino para sa isang leader. 8th President of the Philippines, Carlos P. Garcia, 1957-1961. Ito po ang kanyang mga nagawa. Isang abogado, makata at guro, nagsilbi siya bilang isang pinuno ng gerilya sa panahon ng Digmaang Pasipiko. Si Garcia ay nagsilbi bilang Vice Presidente sa ilalim ng Ramon Magsaysay at bilang kalihim ng ugnayang panlabas sa loob ng 4 na taon, naging Pangulo siya nang namatay si Magsaysay noong 1957. Kilala sa Filipino First Policy na mas pinaboran ang mga negosyong Pilipino kaysa sa mga dayuhang namumuhunan. Itinatag ang austerity program na nakatuon sa kalakal at komersyo ng mga Pilipino. Kilala bilang Prince of Visayan Poets at Bards from Bohol. Ang mga sining pangkultura ay muling nabuhay sa kanyang termino na kauna-unahang Pangulo na inilibing ang labi sa libingan ng mga bayani. 9th President of the Philippines, Diosdado Macapagal, 1961-1965. Ito po ang kanyang mga nagawa. Ipinanganak sa Lubao, Pampanga, si Diosdado Macapagal ay isang abogado at profesor. Ang kanyang anak na si Gloria Macapagal Arroyo ay ang ika-40 na pangalawang babae na Pangulo ng Pilipinas. Itinatag sa kanyang pamumuno ang unang land reform law na pinapahayagan ang pagbili ng pribadong lupain upang maipamahagi ang mga walang lupa. Inilagay sa Philippine Peso Currency Exchange Market. Idiniklara ang Hunyo 12, 1898 na araw ng kalayaan ng Pilipinas. Nilagdaan ang batas sa minimum wage. Nilikha ang Philippine Veterans Bank. 10th President of the Philippines, Ferdinand Marcos, 1965-1986. Ito po ang kanyang mga nagawa. Ipinanganak sa Sarat, Ilocos Norte si Ferdinand Edralin Marcos, isang abogado at Pangulo ng Senado sa loob ng 3 taon. Naging Pangulo siya ng 21 taon. Nagpasya siya na ilagay ang bansa sa ilalim ng batas militar. Si Marcos ay itinanggal mula sa katungkulan matapos ang People Power Revolution noong 1986. Idiniklara ang batas militar noong Setyembre 22, 1972. Sandatahang lakas ng Pilipinas Marcos regime na dagdagan ang laki ng military. Bilang ng military noong 1980, ang GNP Gross National Product ng Pilipinas ay 4 na beses na mas malaki kaysa noong 1972. Pagsapit ng 1986, ang Pilipinas isa sa may pinakamalaking utang sa buong bansa ng Asya. Nakapagtayo ng mas maraming paaralan, kalsada, tulay, ospital at iba pang infrastruktura kaysa sa pinasamang na ipatayo ng mga dating Pangulo. 11th President of the Philippines, Corazon Aquino, 1986-1992. Ito po ang kanyang mga nagawa. Ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas at ang unang babaeng naging Pangulo ng isang bansang Asyano, si Corazon Aquino, ay ipinanganak sa Paniki, Tarlac. Siya ay kilala sa People Power Revolution at nagpabagsak ng diktatura ni Ferdinand Marcos. Ang kanyang asawa na si Benigno Aquino Jr. ang isang senador noong rehimeng Marcos at ang pinakamalakas nito. Kritiko, pinatay sa panahon ng administrasyon ni Marcos at nagbalik ng demokrasya sa bansa. Winakasan ang 1973 Marcos Constitution at nagpasimula ng bagong konstitusyon ng Pilipinas. Inayos muli ang istruktura at ng sangay ng ehekutibo ng pamahalaan. Nilagdaan ang Family Code ng 1987, isang pangunahing reforma sa batas sibil at 1191 Local Government Code na muling inayos ang istruktura executive branches ng gobyerno. Pinasimulan ang mga gawaing kawanggawa at panlipunan na tumutulong sa mga dukha at nangangailangan. Pinangalan ng Woman of the Year noong 1986 ng Time Magazine. Nakatanggap ng mga parangal kabilang ang 100 Women Who Shape World History, 20 Most Influential Asian of the 20th Century, 65 Great Asian Heroes. 12th President of the Philippines, Fidel B. Ramos, 1992-1998. Ito po ang kanyang mga nagawa.
Si Fidel V. Ramos ay ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines bago siya naging Pangulo. Siya rin ay isang civil engineer. Sa kanyang pamumuno na ibalik niya ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Pinangasiwaan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Namuno sa pagdiriwang ng Philippine Independence Centennial noong 1998. Nakatanggap ng British Knighthood mula sa United Kingdom and Queen Elizabeth Knight Grand Cross. Nag-host ng pang-apat na Asia Pacific Economic Corporation Leaders Summit sa Pilipinas noong 1996. Ang Philippine Stock Exchange ay naging isa sa mga paborito sa mundo sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Ang parusang kamatayan ay naibalik habang siya ay nasa pwesto. Nilagdaan ng kasunduan sa kapayapaan sa rebelding Moro National Liberation Front. Maganda ang takbo ng ekonomiya sa panahon ng kanyang termino. Pang 13th President of the Philippines, Joseph Estrada, 1998 to 2001. Ito ang kanyang mga nagawa. Kilala bilang ERAP si Joseph Estrada, isang sikat na artista sa pelikula bago naging Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ang kanyang pagkapangulo o pagkapanalo sa kanyang panahon. Mabagal ang paglago ng ekonomiya at humarap siya sa mga paglilitis para sa impeachment. Pinatalsik siya mula sa pagkapangulo noong 2001. Nung maglaon ay nahatulan siya sa pagnanakaw mula sa gobyerno at hindi ito nagtagumpay na matapos ang kanyang termino. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, nakuha ng gobyerno ang headquarters at mga kampo ng Moro Islamic Liberation Front MILF. Sumali sa iba pang mga pinuno at politiko upang subukang baguhin ang 1987 Philippines Constitution. Kabilang sa Magnificent 12 na bumoto upang wakasan ang kasunduan ng pagpapahintulot sa pagkontrol ng Estados Unidos sa Clark Air Base at Subic Naval Base. 14th President of the Philippines, Gloria Macapagal Arroyo, 2001 to 2010. Ito po ang kanyang mga nagawa. Pinangasiwaan ni Gloria Macapagal Arroyo ang pagpapabuti sa kalsada at infrastruktura, mas mataas na paglago ng ekonomiya kaysa sa mga nakaraang pangulo. Ngunit mayroon ding kontrobersya. Ang itinagurang kontrobersya na Hello Garci ay may kinalaman sa mga recordings na nagtuturo kay Arroyo sa mga pandaraya at halalang naglagay sa kanya sa pagpwesto noong 2005. Naharap si Arroyo at na-impeachment sa proceeding na may kaugnay sa mga recording, ngunit nabigo ang impeachment matapos siyang umalis sa pwesto. Ay naharap si Arroyo sa karagdagang kaso ng pandaraya sa halalan noong at maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Unang pangulo na nanumpa sa labas ng Luzon. Ang Philippine Peso ay naging best performing currency sa Asia noong 2007. Pinatupad ang Expanded Value Added Tax (EVAT) sa ilalim ng kanyang termino. 15th President of the Philippines, Benigno Aquino III, 2010 to 2016. Ito po ang kanyang mga nagawa. Si Benigno Aquino III ay sumali sa House of Representatives at Senado bago naging Pangulo. Siya ang unang Pangulo na walang asawa at anak. Isinabatas at nilikha ang patakaran walang wangwang street siren. Hinirang si Jesse Robredo upang maglingkod bilang kalihim ng panloob at pamahalaang lokal noong 2010, kung saan nagsilbi si Robredo hanggang sa kanyang kamatayan noong 2012 ng Pilipinas. Pinasimulan ang K-12 na edukasyon sa Pilipinas. Pinalitan ang pangalan ng Office of the Press Secretary at ginawang Presidential Communication Operation Office at humirang ng mga bagong opisyal. Sinuspinde ang mga allowance at bonus ng mga miyembro ng government-owned and controlled corporation at mga miyembro lupong government financial institution. Pinangasiwaan ang 7.1% na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2012. 16th President of the Philippines, Rodrigo Duterte, 2016 to 2022. Naging Pangulo ng Pilipinas sa edad na 71, kaya siya ang pinakamatandang taong humawak sa tungkulan ng bansa. Ito ang kanyang mga nagawa, ang pagbaba ng bilang ng mahihirap mula 23.5% hanggang 16.7% dahil sa tatlong pangunahing reforma sa buwis, ang Rice Tarification Law na nagtanggal sa monopolyo ng bigas at pagpayag sa pag-aangkat dahilan upang magpababa ng presyo ng bigas.
o ang Train Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law noong Enero 2018 na nagbibigay exemption mula sa income taxes para sa mga kumikita ng hindi higit sa 250,000 kada taon o kada buwan. At ang Universal Healthcare naman ay isang sosyalistang batas na kinopya ng mga bansa tulad ng Thailand, ngunit nasisira ang malawakang katiwalian sa Health Insurance Agency ng Pilipinas tulad na lang ng PhilHealth. Pagbaba ng bilang ng droga o laban sa iligal na droga. Nagbigay ng parusa at banta sa mga abusadong korporasyon tulad ng tubig, telecommunication at media. Pinagsikapan niyang tanggalin ang lahat ng mga katiwaliang ito. Maliban kung tatanggap sila ng bagong kontrata na may mas mahusay na termino para sa gobyerno ng Pilipinas. Sa ilalim ni Duterte, nakamit ng Pilipinas ang pinakamataas na credit rating BBB plus noong April 2020 sa kabila ng COVID-19 noong Hunyo 2020 na upgrade pa ang Japan credit. Sinimulan ang Build Infrastructure Plan na ang makabuluhang bahagi ng patakaran ay ang pagbuo ng mga infrastruktura at industriya, kasama rin sa programa ang pagpapatuloy ng ilang mga proyekto na sinimulan ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Pinirmahan din niya ang bagong batas na nagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo. Pagsasakatuparan ng environmental governance sa ilalim ng Duterte administration. Nilagdaan ng batas na nagbabawas ng red tape para sa mga business permit. Ang paglagda ni Pangulong Duterte sa batas sa reforma sa buwis para matulungan ang mga negosyong naapektuhan ng pandemya. Pinirma ni Duterte ang Bangsamoro. Pinalawig ni Duterte ang validity ng passport at driver license. 17th President of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., 2022 up to present. So, hindi pa po natin inilagay ang kanyang mga nagawa kasi President pa po siya ngayon at hanggang 2028 pa po siya. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.